Good news po ito sa lahat po ng mga kumuha ng Glam Residences, no? 'Di ba, may mga gano'ng kabayan ka updates sa panahon, hindi mo talaga maintindihan talaga ang ating, panahon ngayon. Kaya lang parang sabi nga po ng isa nating follower, mula po ito sa Japan mismo. Parang sabi niya, Justin, parang ang ginagawa ko daw, parang hindi na ginagawa mismo ng ano, hindi na ako ginagawa mismo ng isang property consultant, or parang hindi na nga daw po tayo nagma-market ng SMDC. No, parang yung kasi ang thinking minsan, actually, kasi may mga pagkakataon din po na pinakikinggan ko yung aking podcast. Oo nga, no, parang hindi na ako gaanong nakakapag-market ng SMDC. Ang sagot ko nga lang sa kanya, kasi kabahan ka update sa to ha, kapag dumating yung time na wala na po tayong podcast, ay alam nyo na. May isang Mall of Asia project na nag-o-offer na ha ng furnished unit. Imagine, kumuha ka ng unit, aba, may mga gamit na. May mga gamit na po kabayan kaptits, may mga TV, may ref, may aircon, may kama, aba, fully furnished na po kabayan kaptits. Saan nga ba ito? Isa pong magandang araw po sa lahat po ng mga kabayan and ka-updates sa Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, saan mang panig man kayo ng mundo, magandang umaga, tanghali, gabi po sa ating lahat. Ako po ang inyong virtual SMDC International Property Specialist, Justin Archeda, at ito ang nag-iisa at nag-iisa lang na SMDC Podcast. Kabayan ka updates, kamusta? At kamusta? Today is May 19, 2024, araw po ng linggo. Nako, 2 linggo na lang po, at tayo nga po ay tatawid po ng June, ha? June na, 2024. Mukhang summer no more na, no, dahil nga po nagsisimula na nga talaga ang pagbagsak ng ulan. Oo, kasi may mga ulan na po kaming nakakamdaman dito mismo sa Manila. Sa lahat po ng mga nasa ibang bansa dyan, sa lahat po ng mga nasa ibang lugar. Nako, dito po sa Manila, hindi mo talaga inaasahan. Mukhang nagkaaroon na nga po ng pag-ulan dito. No, it's raining in Manila. Tama ba yung kanta? It's raining in Manila. Oo. Talagang tuloy-tuloy nga po talaga ang pag-ulan nung isang araw. Hindi ko po talaga inaasahan, kabayan ko, updates, dahil ang init po talaga nito mga nakaraang araw. Tapos biglang bulusok, no? Buhos ang ulan. Ayan, sobrang hindi ko alam kung matutuwa ako dahil may mga lakad po tayo. Yung biglang inaakala mo nakapang summer outfit ka, biglang buhos ng ulan. Oo, kamusta naman? Minsan talaga ang panahon hindi mo talaga masasabi. May mga times na uulan, may mga times na tamang panahon lang, parang alam mo yung ano lang, parang may tawag doon, parang nakalimutan ko. Gloomy, ayan, gloomy. Medyo parang madilim. Minsan may biglang pasok ang ulan. Or may mga pagkakataon naman na parang, alam mo yon, umuulan tapos umaaraw. 'Di ba? May mga ganung kabayan ka updates sa panahon, hindi mo talaga maintindihan talaga ang ating panahon ngayon. No? Yung tipong may pag-ulan tapos may pag-araw. Imagine, parang hindi ko tuloy maisip pa paanong nabubuhos yung tubig habang may araw. Sabi nga po nila, kabayan ka, please, baka may kinakasal na kapre. Oo, paniniwala ng mga matanda, no? Kapag umulan, tapos habang umaaraw, umuulan, yan, may kasalan daw ng mga kapre. Ewan ko, oo. Pero yun ang pinakaayaw ko talaga, no? Ng ganyang panahon. May isang bansa rin kami napuntahan, kabayan ka. Ito gusto ko na medyo gloomy, na makulimlim.
Oo, yun doon naman po sa bandang Malaysia. Naku, sa lahat po ng mga kabayan ka updates sa Malaysia ha, kung umaabot nga po itong podcast kong ito, oy, mag-comment down below naman po kayo kung anong panahon po ngayon dyan. Kasi tuwing kami po ay nade-deploy dyan po mismo sa Malaysia, parang walang panahon na ani na parang sumobra ang araw. Oo, parang laging gloomy. Kahit mga 7 o'clock na po ng gabi, pag sa Pilipinas mga 7 o'clock, medyo madilim na po iyan, no? Diyan mismo sa Malaysia, 7 o'clock ng gabi, parang maliliwanag pa din. Pero, kabayan ka updates, talagang ano, parang ang tamlay ng panahon. Parang makulimlim lang, gloomy, pero may konting init. Mainit pero gloomy. Kaya, pero sa akin kasi, parang sa una, na-enjoy ko siya. Pero kalaunan, nakakamdaman ko na parang nakakatamad kumilos, kabayan ka updates dahil medyo iba talaga yung panahon. Sobrang parang ano, parang tinatawag ka lagi ng kama kasi nga madilim. No? So medyo may mga ganun akong ano, may mga ganun akong moments, no, kabayan ka updates. Hindi ko lang alam kung ano po ang panahon ngayon sa Malaysia, pero sa lahat po ng mga nasa Malaysia, no, sa lahat po ng mga kabayan na nasa Malaysia, balitaan niyo nga ako, ano bang panahon diyan? Nako-curious na talaga ako. Pero so far, na-enjoy ko yung mga unang araw ko, pero hanggang sa pag-uwi, parang ang gloomy pa rin talaga. Medyo habang tumatagal ay parang di na nakakatuwa. Oo. So yun nga po kabayan kapis. Pero sana po no kung nasaan man kayong panig ng mundo, ayan, nasaan man kayong bansa kabayan kapis, sana po ay okay lang po kayo. Kung diyan po ay medyo mainit, malamig, maulan, sana po ang importante ligtas pa rin po tayo kabayan kapis ha. No, masigla kayo, healthy kayo, masaya tayo na nakikinig po ng ating podcast dito po mismo sa SMDC Podcast. Ang SMDC Podcast nga pala kabayan ka-updates ay napapanood sa Spotify, YouTube channel, YouTube Music, and the Facebook page SMDC Kabayan Investment. At napapakinggan din po sa Apple Podcast. Oh, nako tayo lang po, kabayan ka, dito ang may SMDC Podcast dyan po mismo sa Apple Podcast and Spotify Podcast. Kung kayo po ay nasa biyahe, nagmamaneho, sa trabaho, kumakain, or di naman kaya tamang chillax lang, no, me time lang habang kayo po ay nagmamanicure, pedicure, oo, habang kayo po ay siguro nagpapahinga. Oo, may isa tayong kabayan kapits dito ha, nasa US po siya. Si Miss Rachel, nakikinig po ng ating podcast habang siya po ay bumabiyahe pauwi ng trabaho tuloy. Pauwi ng kaniyang bahay. Oo, tayo nga po ay pinapakinggan sa ating podcast, no? So parang nakakatuwang isipin na parang tayo ang nagsisilbing pahinga. Ayan. Mula po sa ating trabaho, no? Kasi sa totoo lang kabayan ka, please, may mga pagkakataon na nahihirapan ako mag-open up ng mga topics dito. Kasi, yun nga, lagi ko nga po sinasabi na parang ayoko lang ng puro SMDC ang ating pinag-uusapan dito. Siguro balanse, no? May life, may topic about life, no? And at the same time, may oras na kung saan SMDC naman ang pinag-uusapan. 'Di ba? Yung mga tips ganyan or pagpili ng property, ayan SMDC, no? Maraming nag-a-ask din sa akin. Ito totoo po ito kabayan ka updates ha. May isa tayong follower din na nag-PM sa akin. Parang sabi nga ni Justin, nakakaano ka pa ba? I mean, syempre trabaho parang it's part of our job or part of my job po, no, na i-market ang SMDC. Kaya lang parang sabi nga po ng isa nating follower, mula po ito sa Japan mismo. Parang sabi niya, Justin, parang ang ginagawa ko daw parang hindi na ginagawa mismo ng ano, hindi na ako ginagawa mismo ng isang property consultant or parang hindi na nga daw po tayo nagmamarket ng SMDC. No, parang yung kasi ang thinking minsan, actually, kasi may mga pagkakataon din po na pinakikinggan ko yung aking podcast. Oo nga, no, parang hindi na ako gaanong nakakapag-market ng SMDC. Ang sagot ko nga lang sa kanya, parang ito kasi kabayan ka updates, parang
ito ay siguro masabi kong nagsisilbing foundation or parang one way to build a relationship. Ayan, sa ating mga kliyente. No, kasi I don't know, siguro kabayan ka updates parang ayoko lang din kasi na parang ang thinking lagi ng ibang tao parang alam niyo yung benta-benta, 'di ba? Mga gano'n. So parang ako kasi kabayan ka updates parang gusto ko ding gamitin yung platform na 'to, yung platform. Ang arte platform. Hindi, kumbaga gusto ko gamitin itong platform na 'to para makilala niyo rin po ako. Okay, nang hindi naman din nawawala mismo yung SMDC, no? Kumbaga makilala niyo rin po ako kung kung sino po ba ako, ganyan, or di naman kaya nakapag-usap tayo na hindi lang po about SMDC. So, ganun po kabayan ka updates. Parang yun talaga yung isa sa mga objectives natin kung bakit tayo may podcast. O, madaldal po tayo, di gamitin ang pangdadaldal. Oo, 'di ba? Kaya ano kabayan ka updates, nagsingit nga din po ako ng A Day in My Life diyan kasi may A Day in My Life ako in-upload last week, I think last week ganyan. Kasi gusto ko din na parang ipakita po sa inyo kung ano nga ba yung ginagawa ko bilang as SMDC consultant, no? Or ano ba, may bago na nga palang tawag sa amin. Oo, property investment manager. Hindi pa ako sanay na banggitin yan sa aking intro kasi medyo nabubulol pa ako. Property investment manager. So yun na po yung bagong title ko nga, bagong title nga po namin. So medyo ano po kabayan ka updates, medyo parang gusto ko lang din talaga kasi na ibahagi din po, no? Hindi lang po no, yung parang nag-discuss ako na ito po yung detalye ng SNDC, eyes, ng gold, no? So parang gusto ko din po maging komportable kayo na kapag kayo po tayo po ay nakapag-Zoom meeting, 'di ba? Pag kayo po ay nagpa-Zoom meeting sa akin, hindi kayo maiilang na parang ay okay, medyo hindi yung parang nagkakapaan pa po tayo, no? Kasi yun nga po, parang ang gusto ko lang din talaga ma-build dito is yung relationship. And ito nga pong podcast na ito, Kabayan ka Updates, ang nagsisilbing tulay para magkaroon tayo ng mga magagandang conversation, communication. Kasi may mga kabayan ka updates din, may mga kabayan ka updates din nga din po ako na hindi na nakakausap, hindi ko na nakakausap. No, parang may mga kabayan ka updates tayo na parang sa sobrang busy siguro sa trabaho. Siguro eto funny yan, nagkakausap na lang po kami kapag nagkakasingilan. Nagkakasingilan ng monthly DP, ayan. Katulad ni Miss Claire sa Israel, oo. Parang sabi ko, Ma'am Claire, hindi ko binanggit yung surname, baka i-search sa Facebook, no? Ma'am Claire, nakapag-pay po ba kayo? Oo, ay naku, mega shoutout nito Miss Claire ha. Ayan, nagbayad na daw siya ng 2 buwan niya. But anyways, yun nga po kabayan kapits. Parang ano lang, parang syempre, dumarami yung kliyente po natin and gustuin ko man na makausap po ng heart to heart, 'di ba? Parang kaya lang ang oras medyo konti lang. So kaya gumagawa din po tayo ng podcast. O yun po yung objectives Kabayan ka Updates. Nagka-podcast po tayo. Pero Kabayan ka Updates, eto pakiusap ko lang po. Ayan, pakiusap lang po. Kung may mga Kabayan ka Updates naman kayo na friends diyan or di naman kaya mga interesado na kumuha ng unit for Airbnb, nako Kabayan ka Updates, huwag niyo naman po ako kalimutan. Oo, kasi yun po, of course, pwede ko silang i-assist, no? Para pilihan po sila ng magandang unit at magawa ng magandang proposal para po sa siguro, hindi man siguro kayo, I mean, hindi man ho tayo pinagtagpo, maaaring sa ibang consultant kayo before, na ilang taon nyo na po nakausap dahil nakakuha na po kayo.
sa ibang consultant kayo nakakuha 2 or 3 years ago, ganyan. Kung may mga kaibigan ho kayo na gustong kumuha, pwede naman akong mag-assist. Ayan. O ipakilala niyo po ako, Kabayan Ka Updates. Okay? Kasi Kabayan Ka Updates ito ha, kapag dumating yung time na wala na po tayong podcast, ay alam niyo na. Alam niyo na po, Kabayan Ka Updates, kung ba't walang podcast. Ay, wala tayong sponsor. Oo, wala po tayong sponsor. Akala niyo ba ang daling na ginagawa natin? Hindi niyo lang ho alam. Diyos ko, etong 30 minutes na podcast natin, kung alam niyo lang po, minsan inaabot ng mga 2 oras. Maganda lang po ang pagkaka-edit po natin. Kasi nga, Diyos ko, hindi ko kaya magsalita ng tuloy-tuloy dahil nga po, bulol nga po tayo. Oo, aminado naman po ako diyan. Pero yun nga, Kabayan Ka Updates. Again, kung meron kayong mga kaibigan, Kabayan Ka Updates diyan na gusto magkaroon ng property sa Mall of Asia, Makati, Ross Boulevard, gusto magkaroon ng property for Airbnb business, uy, please, oo, allow me to help them. Oo, tulong. Kung di man tayo nagkakilala, Kabayan Ka Updates, nakakuha na kayo before, matagal na. Kaya lang, hindi ho tayo wala na magagawa diyan. Opo, wala na nga po tayong magagawa diyan. Siguro sa kaibigan na lang po. Ayan, kasi yun po, Kabayan Ka Updates, dahil again, sabi ko nga po, kapag tayo nga po ay wala na pong ina-upload ng podcast, ayan, magduda na po tayo. Magduda na po kayo. Pero ano ba, sa akin si Kabayan Ka Updates, parang of course, ano ba? Ah, hindi. Siguro, Kabayan Ka Updates, basta, ang masasabi ko lang po, basta tayo po ay binibigyan po ng lisensya ng kontrata ng SMDC, ako po ay kakapit mismo. Ako po ay yayakapin ko po ang kumpanyang ito. Ayan. Dahil sobrang mahal na mahal ko ang kumpanyang to at talagang pinangarap ko po talaga, Kabayan Ka Updates, na makapasok sa kumpanyang ito. And naniniwala rin po kasi ako, Kabayan Ka Updates, na I don't know, 'di ba, kapag ikaw po ay nangangarap talaga, kapag ikaw ay nangangarap, kapag ikaw ay gusto mong umasenso, kailangan mo i-align, no, yung puso mo, yung dedikasyon mo sa kumpanyang matibay, 'di ba? Kaya din po, sobrang proud din po ako sa mga nakuha rin ng mga kliyente ko, no, sa mga nakipag-investan, dahil nga po syempre, hindi rin kasi basta-basta yung ating mga piniling property sa kanila, 'di ba? Yes, may project na binuo si SMDC, pero may mga the best talaga na spot na ating pinili. Oo, kaya kahit ako, sobrang proud talaga ako, Kabayan Ka Updates, na nasa SMDC ako, kasi nakita ko dito, Kabayan Ka Updates, na kung nasa business, siguro business perspectives po ang inyong basehan, business perspectives, ayan, yan talaga yung unang-unang yung iniisip, hindi ho kayo nagkakamali sa inyong pinasok. Kasi again, SMDC is the number 1 developer in the Philippines. Ang dami mga awards na natanggap. Minsan ang mga awards po, Kabayan Ka Updates, ang nagsisilbing pruweba para masabi maganda po ang mga proyekto ng SMDC. Oo. So ako, Tola, Kabayan Ka Updates, super happy ako with SMDC so far. Magaganda yung mga projects na in-offer nila, kaya sobrang proud akong minamarket dito sa ating YouTube channel. Okay, good news po ito sa lahat po ng mga kumuha ng Glam Residences, no? Kasi, Kabayan Ka Updates, naku, nakakatuwa, nakaka-excite. On May 25, 2024, 7 p.m. nako, eto na, Kabayan Ka Updates, magbubukas na po ang Soler Resort North. Diyan po mismo sa Quezon City. Isa po ito sa mga inaabangan talaga ng mga Glam unit owners diyan, dahil isa po ito sa magdidikta kung magiging magkano ang value ng property mo. Oo. So in every development within the area,
ng SMDC, may paggalaw po ng mga presyuhan ng mga properties po dyan. Totoo lang po ito, kabayan ka, sa hindi ako nagkakasino. Pero may mga times kasi na parang ang isa sa mga inaano ko, ang isa sa mga iniikot-ikot ko dyan, yung mga yung lugar, yung loob po mismo ng casino, yung interior, kung paano nila nilalatag, no, yung buong disenyo ng lugar ng casino. And of course, yung mga palibreng kape, palibreng tea. O sayang naman, 'di ba? Kung nandoon na tayo, 'di ba? Ito kabayan Captives, makuwento ko lang po kabayan Captives. May isang beses po kabayan Captives, napagtripan ko lang, parang gabi 'yun. May mga kaibigan ko kasama. Sabi ko parang gusto kong silipin yung mga casino sa sa Entertainment City. Yung apat na casino mismo sa sa Entertainment City, yung COD, yung Okada, Soler. Tapos may isa pa, alam ko may isa pa. Ayan, alam alam ko apat yan sila. Tatlo lang ba o apat? Basta yun, alam ko parang basta pinuntahan namin yung na yan. Pinuntahan namin yung lahat ng mga casino. Umikot lang kami. Oo, kumaga sinik lang namin. Kasi libre naman yung parking eh. Sinik lang namin yung loob. Ayun lang, ganun lang. Parang sinik na lang namin yung loob, kung anong itsura, kung ba't may mga nawiwili na maglalaro doon. Ganyan. So, nagtingin-tingin lang kami. Nakakatuwa pa yun, kabayan Captives. Nakakote pa ako, ha. Nakakote ako ng Black Tank. Alam mo naman, doon na doon. Pero, hindi pala maglalaro. Pero na-curious lang kasi talaga ako, di ba? Parang parang, syempre parang, hindi ka naman madalas na nakapasok doon. Pero na-curious na talaga ako. So yun, kabayan Captives, parang sinilip lang namin yun. And then na-miss kami kasi ang ganda. Lalo yung sa Okada. Oo, kasi doon, madalas po, yung aking pinsan doon, nag-check-in doon sa Okada, Manila. Nakakatuwa. Sobrang ganda ng mga hotels doon. Kulay pink. Basta parang kulay pink yung vibe, or purple, I guess pink or purple, parang ganun yung kulay nila. Nakakatuwa yung mga interior ng mga hotel dyan, lalo na yung amenity area, sobrang ganda. Kaya nga ito nga pong Soler, so to lang po kabayan Captives, wala akong planong maglaro pero gusto ko lang silipin. Oo. Pero bawal kasi ang mga video dito, kaya baka kayo, may mga video ganyan, sorry. Bawal po dito sa loob ng mga casino, 'di ba? Alam niyo naman 'yan. So tayo nga po kung kayo ay taga Quezon City, puntahan niyo po kabayan ka updates, no? Kasi isa po ito sa pinaka magbibigay pa ng liwanag, kulay mismo diyan mismo sa Quezon City. And syempre imagine, no, kung ikaw nga po nakatira sa Glam Residences na malapit na nga po ang turnover. Oh, malapit na ang turnover ng Glam, ha, kabayan ka updates. Sa lahat po ng mga nag-invest sa Glam, nako, marami namang mga leasing company ang magha-handle diyan, pupunta diyan para i-manage ang mga property niyo, kabayan ka updates. Oo, pero make sure na dapat talaga safe, no, at trusted ang leasing company na inyong pipiliin or pipilian. Ayan. Ako, kabayan Captives, abangan niyo po yan May 25, 7 p.m. Ayan na po ang pagbubukas mismo ng Soler Resort North. Okay, kabayan Captives, nako, ito pa pala, no? Meron tayong balita. Ayan, napakagandang balita dito, kabayan Captives. Sobrang natutuwa ako dito kasi may isang Mall of Asia project na nag-o-offer na, ha, ng furnished unit. Imagine, kumuha ka ng unit, aba, may mga gamit na. May mga gamit na po, kabayan Captives. May mga TV, may ref, may aircon, may kama. Aba, fully furnished na po, kabayan Captives. Oo, saan nga ba ito? Saan nga ba sa Mall of Asia ito? Ito na. Walang iba kundi ang Sale Residences. Nag-offer na po tayo, kabayan Captives, ng fully furnished po dyan. Pero may mga mechanics. Ha? Huwag ka muna magsaya, kabayan. May mga mechanics tayo. May mga konting may mga konting hinihingi lang, no, ang SMDC para ma-avail itong fully furnished, no, na
package mismo. No, ito pong memo na ito or ang promo na ito ay para lang po sa buwan ng May 2024. Ayan. So meron pa tayong ilang 12 days or 13 days para pa ma-avail mismo ang Good Stay Furnishing promo or di kaya gusto niyo magkaroon ng unit na meron ng mismong Good Stay Furnishing package. Ayan. Para sa lahat ng mga 1 bedroom and 2 bedroom, kailangan po ay makapag-spot DP ng 5% para ma-avail po yung ganitong promo na may mga gamit na for sure marami mag-react po dito na naku, kailangan pala ng 5% spot down payment. Oo. Ayan. So, kabayan ka, ito lang ang masasabi ko. Sa 5% na yan, deductible pa rin naman yan doon mismo sa inyong biniling property. But what is 5% kung ang ibinibigay naman po sa inyo ay libreng gamit? O wala na ho kayong iisipin pang mga gamit, furnitures, appliances. Kasi nga po, kasama na po yung mismo yung mga furnitures doon sa property na bilhin nyo. 'Di ba? Kumbaga nakalibre kayo ng furnitures and appliances. Yun nga lang, mag-i-spot DP ka nga lang ng 5%. Kung ako po yung kliyente, okay lang. Dahil syempre, deductible lang po ito sa aking biniling property plus may discount pa ako dahil nag-spot down payment po ako. May additional discount pa ako. Okay? So, ganun po kabayan ka updates, nakakatuwa po kay Sale Residences. No? So, yes, nag-spot DP ka ng 5%, pero wala ka nang poproblemahin pa sa mga gamit na ibibigay. 'Di ba? Yung mga matching na mga ng mga gamit, furnitures. Ang hirap pa naman ng ganyang kabayan ka updates kapag kayo po ay kukuha ng property. Ito yung pinakamahirap na gawin, nakaka-stress, yung tipong susukatin mo pa yung sofa mo, susukatin mo pa yung mga yung mga kung anong kama ang kukunin mo, 'di ba? Ang hirap, no? Ito hindi ka na mahihirapan if you're planning na or gusto mo na magpa-Airbnb someday, hindi ka na mahihirapan kasi napag-aralan na po ng SMDC itong mix and match, no? Tama ba yung term ko? Mix and match, ayan, ng mga gamit dyan para gumanda mismo yung itsura ng property mo. Parang imagine, parang may pagka-ID touch. Ay, shala, ID touch. May pagka-ID touch, oo. Or may pagka-interior design, may pagka-touch ng interior designer. Okay, ang iyong property. Ayan. Ako, I'm very sure ito pong ang SMDC Interior Design, yung mga gumagawa ng mga model units, ganyan. Sila na po mismo ang mga nag-match ng mga packages ng mga units, no, kung ano nga ba yung magandang iterno, ipares, 'di ba? Wala nang ipoproblemahin pa. Hindi yung parang napaglaruan yung property na parang bumili ka na naman kung ano-ano, hindi naman match yung kulay ng sofa sa kulay ng bato, ng mesa. Di ba may mga ganun? Pero ito kabayan ka, this makakaasa ka, may peace of mind ka na parang maganda yung pagkaka-turnover sa'yo kasi nga may mga gamit ka na. Kung isipin nyo nga po kabayan ka updates, ganito lang yan eh. Parang nag-ano ka lang, parang kumbaga itong 5% down payment na ito, kung iisipin mo parang ibinili mo na lang ng mga gamit. 'Di ba? Kumbaga yun yung presyo ng pagkakabili mo ng mga gamit. Nauna lang yung mga gamit. Pero kung iisipin nyo, mabigat nga po yung 5%. But the thing is, 'di ba? Nakalibre ka naman ng gamit. Kumbaga parang yung iniipon nyo na budget nyo para sa gamit nyo someday, yun na. I-down nyo na po sa sale. Kasi yung budget nyo para mismo sa gamit na yan, pagpalagay mga 300,000, i-down nyo mismo sa sale. Yun po ay nakadeduct na mismo sa contract price ng property na nabili nyo. Pero, libre ang inyong mga gamit. Plus, may mga discount pa kayo. Ito pong promo na ito kabayan ka updates,
ay para po sa lahat po ng mga 1 bedroom and 2 bedroom units. For 1 bedroom, kailangan makapasok ka sa first 100, ha? Again, kabayan, Kapdits, first 100 reservations with complete booking requirements. At sa 2 bedroom naman, first 50 reservations with complete booking requirements only. Effective for May 2024 sales cutoff. Oo, May 2024 sales cutoff. Kaya po sa lahat po ng mga kabayan ka updates, may mga attitude sa mga requirements, nako ha, wag muna. Oo, kasi kung kayo po ay may mga nakausap ng consultant, ha, wag po kayo magagalit kung medyo makulit po kami sa pag-aas po ng mga requirements, dahil importante na maipasok po agad yung dokumento para makapasok kayo sa first 100 reservations ng 1BR unit kung kayo po ay mag-reserve ng 1BR unit, at first 50 reservations naman para po sa 2BR unit. Okay, sa ating payment terms, kabayan ka updates, ayan, ito po yung ating payment terms, oo, pero dapat talaga makapag-spot DP ng 5%. Si sale ay hindi pa po turnover, pero ang kanyang target turnover date ay March 2025 para po sa Tower A and B, and September 2024 para po sa Tower C and D. Or this year na, malapit na. Oo, yung Tower C and D, ha, nako, malapit na, kabayan ka updates, okay? Units reserved under this promo will be furnished within 30 days upon full acceptance of the buyer for their unit. So, kabayan ka updates, para malinaw lang po, the moment po na kapag na-reserve ng, the moment po na kapag na-turn over na nga po sa inyo ang property, baka i-expect nyo agad na merong agad, parang merong gamit agad. No, kailangan nyo muna ma-accept yung unit. Okay, para ma-check kung okay na ba, no? Kung okay na bang tanggapin, wala na bang issue yung unit mismo, no? Na punch list yun na. Okay? After 30 days, doon nyo lang po makukuha or matatanggap yung mga furnitures and appliances. Dahil syempre, kabayan ka updates, imagine, kapag sinabay naman kasi ng SMDC yung mga gamit, hindi niyo pa na-accept na turnover, sayang naman yung mga gamit, di ba maluluma lang. So, para malinaw lang po, kapag kayo po ay natawagan na nga po ng turnover group, para sabihin nga po sa inyo na may schedule na nga po kayo for turnover, pagka-check niyo po mismo ng unit, wala pa akong gamit. Pag okay na po yung unit sa inyo, after 30 days, doon lang po, no? Doon lang tayo magkaaroon ng mga gamit. Ipapadala, i-deliver po mismo ng SMDC sa inyo yung mga gamit na ito. Ito nga pala yung mga gamit, ha. Ito nga pala yung mga gamit mismo. Ayan. So, for 1 bedroom unit, meron tayong dining set. Okay. 3-seater sofa, TV stand, microwave oven, floor lamp, tapos wardrobe cabinet, meron din po tayong bed, washing machine, refrigerator, TV, split type AC, shower heater, and fire extinguisher. Diyan po mismo sa 1 bedroom unit. Sa 2BR naman, kabayan ka updates, meron pa rin tayong dining set, 3-seater sofa bed, TV stand, microwave, center table. Okay, sa master's bedroom, meron tayong side table, bed, console drawer, chair. Sa bedroom 2, may 3-door wardrobe and bed, syempre. At meron din tayong 2-door wardrobe. Sa master's may 3-door wardrobe. Sa bedroom 2 ay may 2-door wardrobe cabinet. Okay? Meron din tayong washing machine, refrigerator, split type air condition unit and television, and meron din tayong shower heater and fire extinguisher.
Okay, so yan po mismo ang mga kasama mismo sa 1BR and 2-bedroom unit na pinackage po mismo under Good Stays Furnishing Promo. Okay? So, sa lahat po ng mga kabayan captives na gustong malaman ng buong detalye po mismo ng sale residences, ayan, please DM me on WhatsApp at 63-9152-814-355. 63-9152-814-355. Meron din pala ako kabayan updates na monthly updates dyan ng sale. So, every month tayo nga po ayan, nagsa-site visit. Okay, para po makita nyo nga po mismo yung improvement, I mean yung site mismo ng sale, 'di ba? Yung ating construction site diyan, na para na kayong nakadalaw mismo sa inyong property na hinuhulog-hulugan kung gusto niyo nga makita mismo yung mga monthly updates natin sa sale residences. Click niyo lang po yung link diyan po mismo sa description box. Okay? Para makita niyo nga po mismo yung bawat updates natin dyan sa sale residences. Hindi ho masama magtanong ha kung kayo po ay may planong kumuha ng property sa sale residences. Ayan, please DM me on WhatsApp at 63-9152-814-355. Okay? And syempre, kung halimbawa naman hindi ko po kaya na mag-spot DP sa sale o hindi ko kaya mag 5%, may mga terms tayo na kung saan hindi naman masakit, no, na mag-spot DP ng 5%, 'di ba? May mga no spot DP po tayo kung talagang gustong-gusto niyo nga po mismo yung sale residences. Ayan, for your Airbnb business, I suggest po kabayan ka updates na i-explore din natin yung mga ibang mga payment terms, yung mga no spot DP, para at least 'di ba na sisimulan na nga po natin yung pagkuha ng property. O hindi yung parang lagi sa plano, pero wala man nang umpisa. Katulad yung kabayan captains, pasok ang June, July, August. 'Di ba? 3 months. After 3 months, bear months na naman. Oo, Diyos ko, ang bilis ng panahon, no, kabayan captains. After June, July, August, bear months na naman. O, 'di ba? O 2 weeks na lang, mag-June na, tag-ulan na. Tapos, after 3 months, bear months. No? So, kailan pa tayo kukuha ng property? Kailan pa tayo mag-uumpisang kumuha ng property? O kaya, I suggest, no, kung ikaw ay nasa punto na parang gusto mo magkaroon ng plano ang iyong buhay. Hindi yung puro mga online shopping, o gastos dito, gastos doon. Diba? Hindi po puro ganun. O padala dito, padala doon. O swipe dito, swipe doon. Nako, paano tayo makapagsimula niya kabayan ka updates? Kailangan nyo na nga pong i-disenyo kung ano yung magiging retirement nyo. Kung ano yun naman ang isipin natin kabayan ka updates. Hindi yung puro mga YOLO. Diyos ko, mapapaaga tayo kabayan ka updates kapag wala tayong naipon. Kung hindi kaya ang sale, marami tayong mga properties na na hindi naman ganun kabigatan. 'Di ba? So, ito po ay magsisimula sa isang simpleng tanong lang naman. 'Di ba? Sa isang simpleng pag-message sa WhatsApp. 'Di ba? O wala namang pilitan. Kung ayaw nyo, kung hindi pa kayo ready, edi wag. Salbahe. Suplado. Hindi, ko lang. Kumbaga parang, syempre maganda pa rin talaga kabayan ka updates na kailangan nyo ng may makakausap kung ano nga ba maging plano nyo in the next 5 to 10 years, 'di ba? So, ako kabayan ka updates, I suggest, no, sa lahat po ng mga kabayan ka updates natin diyan na gustong malaman kung paano nga ba maging successful sa mga property investment. Magsisimula po yan lahat sa isang simpleng tanong. Paano? Ano magandang property para sa akin? Yung kaya kong simulan. Baka pwede mo akong pilian na magandang unit for Airbnb kasi gusto ko nang simulan pero parang hindi ko alam paano. Parang feeling ko wala mag-guide sa akin. Ako kabayan ka updates. Diyos ko, anong ginagawa ko? Eto na yun, oh.
Ako na yun. Parang di maganda yung ngiti natin. Pero yun po kabayan ka updates again. Yan po yung ating memo, magandang memo sa SMDC Sale Residences. Pero kung medyo hindi po kaya mag-spot DP ng 5%, wag ho kayo mahiyang magtanong. Ang daming project na pwede ho magsimula sa maliliit na monthly DP. Hayaan nyo pong tulungan ko nga po kayo. Okay? At mag-DM lang po kayo sa aking WhatsApp number 63915-2814355 63915-2814355. Nako kabayan ka updates, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa ating podcast mula simula hanggang dulo. Sa mga hindi pa nakapanood ng ating Gold City construction updates as of May 16, 2024. Panoorin niyo po iyan. Abangan niyo po yung ating Sands. Sa lahat po ng mga clients ko na kumuha po ng Sands Residences, abangan niyo po. Meron tayong bagong updates po dyan. And abangan niyo nga po kabayan ka updates ang ating A Day in My Life. Oo, as a cleaner. Opo. Dahil tayo nga po ay naglinis ng property ng Airbnb units ng client ko dyan po mismo sa Belgium. Oo. So abangan niyo po yan kabayan ka updates. Sa mga hindi po nakakaalam, 'di ba, may isa akong kliyente before na napag-turnover na, pina-interior nga po namin and pinapa-Airbnb ko na nga po ito at ako nga po ang nag-manage at ako ang naglilinis. Yan, abangan niyo po yung kabayan ka updates dahil super excited po akong i-share sa inyo mismo etong unit na ito kabayan ka updates. Oo, may tour na rin po tayo dyan ha, abangan niyo po yan. Once again mga kabayan ka updates, maraming salamat po sa inyong panonood mula simula hanggang dulo. Pa ulit po tayo. Please don't forget to like this video kung kayo po ay nakapanood sa ating YouTube channel and subscribe to my channel for more SMDC videos and updates and podcasts. At kung kayo po ay nakapanood sa ating Spotify or nakapakinig sa ating Apple Podcast, please follow me sa Spotify and Apple Podcast at sa ating Facebook page SMDC Kabayan Investment. Muli po ako po ang inyong virtual SMDC International Property Specialist Justin Akcheda na patuloy pong nagpapaalala po sa inyo. Kabayan and ka-updates, sabay-sabay po tayong lumipad, umangat, at mangarap. Again, see you po ulit on my next podcast dito po sa Nag-iisa. At nag-iisa lang na SMDC Podcast. Again, maraming salamat po. Stay safe and happy investing everyone. Bye!